career naman tayo. Partner, pwede bang ikaw na magtanong this moment of time? Ayan, Direk John, nasubaybayan ng mga boss natin ang dedication mo sa iyong career mula bata. Ngayon, isa ka namang direktor. Paano mo nahanap yung passion niyo po sa pagdidirect? Paano ba? 2017, nung gusto ko lang, actually, when nanood ako nung Coldplay, yung unang-unang Coldplay na nagpunta sila dito. Tapos nung nanood ako nun, sabi ko parang gusto kong maging concert director. I was so amazed. Tapos parang yung naramdaman ko nung concert na yun, yung kakaiba, yung parang it was more than the performance, more than kung gaano kagaling sila Chris Martin. Tapos parang sabi ko, gusto ko mag-direct ng concert kasi gusto ko maramdaman kung sino man yung concert na i-direct ko, yung mga manonood nun, gusto ko makaramdam ko ano yung naramdaman ko. So, from then on, nagkaroon ako ng opportunity to work with Moira. The first ever concert of Moira ay kaibigan namin nila Sam. Nanood kami noon. Parang pa Taylor Swift ngayong datingan niya ng concert na yun. Yung may autumn. So, yun yung first concert ko na nag-produce din ako kasi parang feeling ko pag hindi ako magpo-produce, walang maniniwala na magde-direct ako. Kasi syempre, bakit? Pag magde-direct ako, bakit? Baka ganun ako. Hindi naman ikaw na nag-iisip noon. So, ako nag-produce din ako kami together with Sam and Angelica. Sila yung dalawang taong unang naniwala sa akin at sumuporta sa akin. Kaya, after nun, nung concert na yun, nilapitan na ako ni Kay Brosas, ni Eric Santos. That was 5 years ago din, na gusto nila magpa-direct ng concert nila. So sabi ko, yes, may sahod na ako. Hindi, ito, sasabihin ko lang kasi may trivia din sa pagiging director niya. Hindi lang niya, nakalimutan lang niya ngayon. Pero doon sa moment na nag-iisip siya kung paano nga ba siya umabot sa directory, sa pag-directing, ito talaga, naalala mo ba yung sinabi mo sa Magandang Buhay? Na malaki din ang role ni Direk Lauren. Yes. Kasi na-off pa siya. Ikwento mo nga. Yeah. For television kasi, kailan ba yun? Siguro mga Host ka ng Pinoy Big 10 Brother. years ago, for renewal yung contract ko sa ABS noon. Tapos parang in-offer sa akin Direk Lauren that time is, sabi niya, Prati, gusto mo ba mag-direct? Tapos I got offended at first. Kasi parang sabi ko, ha? Parang wala na. Feeling ko kasi nung time na yun, wala na ba akong lugar sa harap ng camera? Ganun kasi sa ka-warrior. Hindi naman. Kasi parang, saan galing yun? Parang, hindi ko kasi alam kung saan nang galing yung offer na yun, na parang never ko naman sinabi. Tapos sabi ko, sige po, pag-isipan ko. And then after nun, after like 6 months, bumalik ako sa kanya, tapos nagkaroon na ako ng interest. Sabi ko, sige, magta-try ako. I wanna train. So nag-train ako under Direk Arnel na TV Dad. Tapos naging director ako, hanggang naging director ako ng Christmas Special 2020. Tapos sinabi sa akin ni Direk Lauren, kita mo, gusto mo pala at kaya mo. Sabi ko sa kanya, bakit mo ba nasabi yun? Because I saw it in you. Hindi ko naman sinasabi yun sa lahat ng artista, but I saw it in you. Sabi ko, tapos siyempre tanong ko, paano nyo nakita yun? Diba? Pakialamero ba ako? Dapat yung mga shot nyo, ganito. Kasi nakikita niya. Then tsaka director din kasi si Direk Lauren, nakita niya na may kuan talaga siya, may mata siya sa pagiging director. At iba ang kanyang creative mind. Tsaka ito, Boss Katropay, hindi lang local stars ang dinedirect ng isang John Prats. Kasi na-mention niya kanina, di ba, Moira, Eric Santos. Nalaman ko to, Direk John, na ikaw yung nag-direct tapos na yung concert. Si Jessie, isang Korean star. Kasi, alam mo, sobrang fan kasi ako ni Jessie. Nalaman ko, nagko-concert siya, nagtitrend na sa Twitter, wala na. So, parang paano ako bibili ng ticket? Wala na, nangyayari na siya during. Tapos, nung natapos yung concert, nalaman ko na siya ang nag-direct. Sa isip ko, dapat, sinat ko si Liv. Liv, sabi mo, bibili ako ng ticket. Hahabol ako kahit nagsimula na. Nakakainis. Huwag kang mag-alala dahil kasama mo naman ang asawa ni Jessie ngayon, si Kuya Luis. Sorry lang. Jessie Menjola. Actually, nakakatawin, when I got the offer to direct Jessie, nasa bubble ako, nasa lock-in ako for Provinciano. Tapos tumawag sa akin nga yung manager ko na parang, Direk, may nagpapadirect sa'yo. Sabi ko, ha? Sige, sino yan? Paglabas ko ng bubble pa yan, no? Kasi di ba usually 3 months and then sabi niya, si Jessie daw. Sabi ko, Jessie, totoo yun. Jessie Menjola. Sabi mo. Totoo yun. Sabi niya. Nuno na kasi. Sabi niya, hindi, yung Koreano. Sabi ko, hindi talaga Korean? Parang ba't ako? Paano niya na ako nakilala? And apparently, the local producer sent
few directors na merong ano, tas ang Korean team yung namili to direct the... Oh, di ba So, pang international ka? Diba? So, although hindi ko talaga kilala, nakilala ko na lang siya kasi sinabi sa akin ng manager ko, siya yung kumanta ng Zoom In, Zoom Out. Zoom in. Tapos when I met, so I had a few meetings with Jessie na sobrang bait, through Zoom muna. Talagang Zoom talaga. Oh, naka-zoom mo siya. Naka-Zoom kami. At So, nag-zoom in at zoom out din sila. yes. And then kasi dumating siya rito the day before the concert, straight to rehearsals na kami. So doon na lang kami talaga. Grabe talaga, international talaga si Direk Jan. Alam mo, kapag doon ka talaga nilagay ni Lord, pag doon talaga yung pupuntahan mo, isi-set up ni Lord ng dahan-dahan yan para ma-set sa mind mo. Hindi naman sasabihin ni Direk Loren kay Cesar na pwede ka maging director, di ba? Kaya talagang, Cesar, ito ang tagatulak ng camera namin. Kaya talagang ang galing talaga ni Lord, di ba? We love you, Cesar. I love you, Kuya Cesar, our future cameraman. Yes!